Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Rick na binugbog, na iniisip na mamamatay siya. Ngunit nalaman namin na talagang sinasanay siya, at sinabi sa kanya ng kanyang mga nakatatanda na handa na siya para sa kanyang pagsusulit. Nakikita namin ang mga adventurer sa guild na nagre-rehistro para sa A-rank exam habang ginagabayan sila ng receptionist na si Elisa, ngunit nang turn na ni Rick, nakilala niya siya dahil nagtutulungan sila noon bago siya tumigil upang maging isang adventurer. Nakikita namin na siya ay kinakabahan dahil siya ay nasa kanyang 30s, at ang mga tao ay kadalasang nagiging F-rank na adventurer sa kanilang kabataan, at pagkatapos ay umaasenso sa E-rank sa loob ng 2 taon. Nagtataka si Elisa kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan sa huling 2 taon, kaya binanggit niya na nagsanay siya sa kabundukan, ngunit isang lasing na lalaki ang biglang sumulpat at nagsimulang hampasin si Elisa. Pilit siyang pinapakalma ni Rick, pinipigilan siya, ngunit biglang nahimete ang lalaki, kaya naisip niya na ang lalaki ay malamang na nainom lamang. Nakuha niya ang kanyang tiket sa pagsusulit, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang malas na numero, kaya lalo siyang nag-alala. Ngunit lumabas siya at nakipagkita sa isa sa kanyang mga nakatatanda na nagngangalang Renette. Samantala, napansin ng mga tao sa loob ang isang tatak ng kamay sa armor ng lasing, na kinikilala siya bilang isang dating A-ranked adventurer, at iniisip nila kung ano ang nangyari sa kanya nang malaman ni Elisa na pinatalsik siya ni Rick. Nagsisimula ang pisikal na pagtatasa ni Rick, at nagulat ang lahat ng marinig na kumukuha siya ng pagsusulit sa edad na 32. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga kandidato ay sinabihan na pumila at ilagay ang kanilang mga kamay sa isang bowl ang kristal, at batay sa liwanag na ibinubuga ng kristal, ang kanilang mana ay susukitin. Ang mga pagsusulit ay nagsimulang maglagay ng kanilang mga kamay at makilala ang kanilang antas ng mana, ngunit nang ilagay ni Rick ang kanyang kamay dito, ang kanyang mana ay nahayag na nasa F, na siyang pinakamababa sa lahat ng mga pagsusulit, kaya pinagtatawanan siya ng lahat, ngunit ang nabasag ang bola pagkatapos niyang umalis. Sa kanilang susunod na pagsubok, sinabihan silang atakihin ang isang slime bag ng kasing lakas ng kanilang makakaya upang matukoy ang kanilang nakakasakit na kakayahan. Sa panahon ng slime bag, naaalala ni Rick ang kanyang pagsasanay kasama ang kanyang master na si Brusten, na nagsasabi sa kanya na ang lakas ng kanyang katawan ay ang pinakamahalagang bagay, anuman ang ginagamit niyang sandata, na nagbibigay sa kanya ng gawain na sirain ang isang gintong slime bag. Alam ni Rick na ang ginintoang putik ay kasing tigas ng pangil ng dragon, kaya sa tingin niya ay imposibleng mabali ito gamit ang kanyang kamao. Ngunit sinabi ni Brusten na ito ang pinakamababang lakas na kailangan para sa isang adventurer, na nagpapakita na kaya niyang sirain ang 200 sa kanila ng sabay-sabay, at pinasimulan niya si Rick sa pamamagitan ng pagsuntok sa bag ng 50,000 beses. Nagsimula ang pagsubok, at isang napaka-confident na batang lalaki na nagngangalang Fred ang sumulong, habang nalaman namin na kahit siya ay 11 taong gulang pa lang, ang kanyang magic power ay kasing lakas ng isang Seer Anchor. Inaawit ni Fred ang kanyang spell, at pinakawalan niya ang kanyang ikatlong antas na pyro magic sa slime, na tila mahina, ngunit humanga ang mga hukom, na tinawag siyang henyo. Nagulat si Rick sa kaliit nito, naaalala ang uri ng pyro magic na aatake sa kanya ng iba niyang senpai. Sa palagay niya ay dapat pinaliit ni Fred ang epekto ng kanyang pag-atake sa isang maliit na apoy upang magkasya sa panloob na kapaligiran, kaya sa tingin niya ay dapat siyang isang kababalaghan. Nagpatuloy ang ibang examinees sa pagsusulit, at kapag turn na ni Rick, sinabi sa kanya ng examiner na mas mabuting sumuko na siya, dahil masyado na siyang matanda para magsimula bilang adventurer, pero sa tingin niya ay hindi mahalaga ang kanyang edad. Naaalala kung gaano kahirap, nagsanay siya sa nakalipas na 2 taon, at binasag niya ang bag, ganap na sinisira ito. Nagulat ang lahat nang makita ito, at hindi makapaniwala si Fred na inagaw ni Rick ang kanyang spotlight, ngunit sa palagay niya ay okay lang, dahil specialty niya ang defense magic, na nagpaplanong ipakita kay Rick ang kanyang lugar sa susunod na pagsubok. Ngunit muling ginulat ni Rick ang lahat, habang siya ay nagtatanggol laban sa pang-4 na antas ng spell ng tagasuri. Ang tagasuri ay naghahanda na gumamit ng ika-5 antas ng spell, na nagsasabi kay Rick na gumamit ng isang mas malakas na magic sa pagtatanggol. Ngunit sinabi ni Rick na siya ay nakakagamit lamang ng mga spell sa unang antas, ngunit siya ay may tiwala sa kanyang mga kakayahan. Kaya't nagpa siya ang tagasuri na huwag magpigil, nagpakawala ng malakas na ika-5 antas ng bagyo at sinisira pa nito ang hadlang sa kanilang paligid. Samantala, ang pinakamataas na ranggo na Royal Knight, si Sylvester Orselnia, ay napansin ang shockwaves mula sa malayo, at nagmamadaling pumunta sa exam center, kung saan sinabi sa kanya ng isang examiner ang tungkol kay Rick, at nakita namin na nagawa niyang harangan ang pag-atake. Hindi makapaniwala si Sylvester na si Rick ay 32,
at isa lang siyang receptionist sa guild hanggang 2 taon na ang nakararaan. Susunod na kumuha ng nakasulat na pagsusulit si Rick, at nakipagkita siya kay Renette pagkatapos. Nagtataka siya kung paano napunta ang kanyang pagsusulit, at tiwala siyang makakakuha siya ng 100 sa nakasulat na pagsusulit, ngunit hindi siya sigurado tungkol sa mga praktikal na pagtatasa. Biglang sumulpot si Fried, at hindi maalala ni Rick ang kanyang pangalan, kaya naiinis siya, at inakusahan si Rick na ninakaw ang kanyang pagkakataong sumikat sa panahon ng pagsusulit. Sinubukan ni Rick na pakalmayan siya, ngunit ang kapatid ni Fried na si Angelica ay nagpakita, at hinamon si Rick sa isang tunggalian, ibinato ang kanyang guwantes sa kanya, dahil pinaiyak niya ang kanyang kapatid. Pinulot niya ito, sinabing hindi madali ang paglalaba, ngunit sinabi sa kanya ni Renette na ang pagkuha ng glove ng kalaban ay nangangahulugan ng pagtanggap sa hamon. Tumungo sila sa arena, at nalaman namin na si Angelica ay isang second-class Royal Knight, habang ipinapahayag niya na ang matatalo sa tunggalian ay magiging lingkod ng mananalo habang buhay. Binanggit ni Renette na nasa rank B ang isang second-class Royal Knight, kaya kinabahan si Rick, alam niyang kaya niyang talunin ang mga high-level na halimaw ng mag-isa. Nababaliw siya dahil F-rank lang siya, iniisip na mamamatay na siya, ngunit sinabihan siya ni Renette na alalahanin ang kanyang pagsasanay, kaya naalala niya kung gaano siya nagdusa, at agad na sumuka. Sinabi niya sa kanya na magkaroon ng tiwala sa kanyang sarili, dahil miyembro siya ng kanilang partido, ang Orichalcum Feast, ang pinakamalakas na partido sa kontinente, kaya't nabawi niya ang kanyang katahimikan. Naghahanda silang lumaban, at binanggit ni Angelica na magpipigil siya para hindi siya mamatay. Pinahusay niya ang kanyang katawan gamit ang mahika, at sumugod sa kanya, ngunit nagawa niyang iwasan ang pag-atake. Sinabi ni Fried na ang kanyang kapatid na babae ay kilala sa kanyang bilis, at ginagamit niya ang kanyang blink na hakbang sa pag-atake, ngunit madaling naiwasan ito ni Rick, sa pag-aakalang siya ay masyadong mabagal. Hindi makapaniwala si Angelica na naiwasan niya ulit ito, dahil iilan lang sa mga first-class knight ang makakareact sa bilis niya. Sa tingin niya ay sinuwerte lang siya, kaya muli siyang umatake, ngunit hindi makapaniwala si Rick kung gaano siya kabagal. Iniisip kung naging Royal Knight siya sa pamamagitan ng nepotismo, o kung talagang malakas siya. Naghahanda siyang umiwas, ngunit napadyak si Angelica sa isang bato, na naging sanhi ng kanyang pag-ikot at pag-ugoy ng mabilis, at bahagya niyang naiwasan ang pag-atake. Humanga siya sa pamamaraan nito, at sa palagay niya ay mayabang siya na naniniwalang mas malakas siya kaysa sa kanya. Nagkunwari si Angelica na sinadya niya ito, at naghahanda na umatake ng triple ang kanyang bilis, ngunit mabagal pa rin ito. Patuloy siya sa pag-atake, at naghahanda itong harangin ang susunod niyang pag-atake, ngunit bigla siyang natapilok at namiss niya ang kanyang pag-atake. Nang mawala ang alikabok, nakita namin ang isang malaking butas sa lupa, at napagtanto ni Angelica na siya ay namatay kung hindi siya natamba. Nagtataka siya kung sino siya, kaya binanggit niya na siya ay isang dating receptionist na nagpa siya na maging isang adventurer. Humanga siya sa magagawa ng isang second-class na kabalyero, sabik na matuto pa mula sa kanya, ngunit agad itong sumuko. Hindi makapaniwala si Rick, ngunit sinabi niyang ibibigay niya sa kanya ang panalo bilang papuri sa pag-iwas sa kanyang blink step. Nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit pinaalalahanan siya ni Rick na ayon sa kanilang kasunduan, dapat siyang maging lingkod niya, ngunit mabilis itong tumakas. Iniisip ni Rick ang kanyang pagsusulit, iniisip kung papasa siya, at sinabi sa kanya ni Renette na malapit nang dumating si Brosnan at ang iba pa. Nagtataka siya kung bakit sila pupunta, kaya sinabi niyang gusto nilang makita kung ano ang lagay niya, kaya nabigla siya, alam niyang walang magandang mangyayari sa kanilang pagbisita. Kinabukasan, inanunsyo ni Elisa na magpapadala ang mga hukom ng mana sa kanilang mga admission card. Ipinaliwanag niya na kung ito ay kumikinang na pula, ang kalahok ay nabigo, at kakailanganing subukang muli sa susunod na taon, ngunit kung ito ay naging asol, nangangahulugan ito na sila ay nakapasa. Sinabihan ni Renette si Rick na ihinto ang pag-aalala, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang napakahirap na pagsasanay sa nakalipas na 2 taon, at ito ay nagpaparamdam sa kanya ng kaunting kumpiyansa, ngunit binanggit niya na kung siya ay mabibigo, ang kanyang pagsasanay ay magiging triple. Kapag ipinadala ang mana sa card ni Rick, nagsisimula itong kumikinang, na pumapalit sa pagitan ng pula at asul, kaya kinakabahan siya, ngunit sa wakas ay naging asul ito. Kaya't lumabas siya ng bulwagan na nakangiti, naglalakad kasama si Renette, ngunit bigla siyang nakaamoy ng malakas na bango. Isang batang lalaki na nagngangalang Raster ang lumapit kay Renette, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang duke ng Northern Kingdom. Nagsimula siyang manligaw sa kanya, sinabing gusto niya itong gawing pangalawang asawa, at pumasok si Rick, ngunit tinawag siya ni Raster na isang pangit na matandang lalaki.
Ipinaliwanag niya na siya ang kanyang kasintahan, na nagpapatawa kay Raster, at hindi siya makapaniwala na ang isang taong kasing edad ni Rick ay isang F-ranked adventurer. Binanggit niya na mukhang hindi rin malakas si Raster, ngunit ibinunyag niya na siya ay isang A-ranked adventurer, na sinasabing naabot niya ang E-rank noong siya ay 14. Ipinaliwanag niya na siya ang taga-suri para sa ikalawang yugto ng pagsusulit, at bumaling siya kay Renette, inanyayahan itong maghapunan kasama niya. Ngunit sinabi niya sa kanya na umatras, dahil siya ang kasintahan ni Rick, at binanggit niya na ang kanyang pabango ay masyadong malakas para sa kanyang gusto, kaya siya ay nabalisa. Sinabi niya na mahihirapan si Rick. Pagkatapos noon, inaangkin ni Fried at Angelica si Raster, habang nalaman nating kapatid nila siya, at sinabi nila sa kanya na pinagtawanan sila ni Rick, kaya plano niyang maghiganti para sa kanila. Dumating si Rick sa sentro ng pagsusulit, at nalaman niya na ang susunod na pagsubok ay isang kunwaring labanan. Pinayuhan siya ni Renette na magpigil, ngunit sa palagay niya ay kailangan niyang ibigay ang lahat, lalo na kung si Raster ang kanyang taga-suri. Lumilitaw ang isang lalaking nagngangalang Lynx, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang taga-suri ni Rick, na nagpaginhawa sa kanya. Binanggit niya na siya rin ay naging isang adventurer sa huling bahagi ng buhay, na sinasabing inabot siya ng 20 taon upang maabot ang rango B, at sinabi niya kay Rick na siya ay isang mahusay na pagganyak para sa mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na gustong makamit ang kanilang mga pangarap. Umalis si Lynx sa pag-aakalang si Rick ay nagsanay ng gusto para sa pagsusulit, ngunit biglang lumitaw si Raster, na sinasabi sa kanya na kailangan nilang mag-usap. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi sa mga kandidato na nagkasakit si Lynx, kaya si Raster ang hahalili bilang kanilang taga-suri. Nag-aalala si Rick at ang iba pang kalahok, dahil kilala si Raster bilang Man of the Thousand Spells, at ang isa pa niyang palayaw ay ang F-rank Crusher. Napagtanto ni Rick na siya ay nasa problema at naisip niyang tumakas, ngunit alam niyang triplehin ng kanyang mga nakatatanda ang kanyang pagsasanay kung hindi siya magtagumpay. Muli siyang inaliw ni Renette, sinabing naniniwala siya sa kanya, ngunit isang batang nakahod ang biglang lumapit sa kanya at nag-alok na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang hinaharap. Nag-set up siya ng bowl ang kristal at sinabihan si Rick na umupo, ngunit napansin ni Renette na may spell sa upuan, at nawala si Rick bago niya magawa ang anumang bagay. Kaya siya ay galit na galit, at sinira niya ang bola, na nagpapakita na ang tao ay talagang napalaya. Tinanong niya siya kung saan ipinadala si Rick, na nagbabanta na sirain ang kanyang mga mata, kaya ibinunyag niya na nag-teleport siya kay Rick mga 100 metro ang layo, malapit sa beach. Samantala, nakita ni Rick ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga taong nakasuot ng itim, at isa sa kanila ang nagpakilala sa grupo, na inihayag na ang kanilang gawain ay alisin siya. Napagtanto ni Rick na bahagi ito ng plano ni Raster, at ibinunyag ng lalaki na lahat sila ay nasa itaas ng B-rank, kaya hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Biglang sumulpat ang mga nakatatanda ni Rick, hinihingi na malaman kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi ni Rick sa kanila na tinutulungan lang siya ng mga lalaki na magpainit bago ang pagsusulit. Binalaan niya sila na tumakas kung pinahahalagahan nila ang kanilang buhay, ngunit inatake ng isa sa kanila si Brosten, at ang kanyang talem ay nabasag kapag nadikit sa kanyang balat. Nabali ni Brosten ang kamaunang lalaki, ngunit agad niya itong pinagaling, na sinasabi sa kanya na magpatuloy sa pagsasanay. Sinabihan siya ng ibang senior ni Rick na nagngangalang Mez na huminto sa pag-aalala, at inilabas niya ang kanyang baril. Pinasabog ang mga lalaki ng mga mahiwagang bala. Ang isa pang miyembro ng pangkat ni Rick na nagngangalang Alice ay na-hostage ng isa sa mga lalaki, na humihiling sa kanilang lahat na isuko ang kanilang mga armas. Sinabihan siya ni Rick na palayain siya para sa kanyang ikabubuti, ngunit sinimulan siyang saktan ng lalaki, kaya nagalit siya at pinasabog niya silang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto ng pinuno ng mga lalaki kung sino sila, na kinikilala si Alice bilang ang pinakamalakas na salamangkero sa mundo, si Mez bilang ang pinakadakilang manggagawa ng armas, at si Brosten bilang isang master ng lahat ng uri ng support magic, at magkasama sila ang pinakamalakas na partido sa planeta, ang Orochalcum Feast. Nakipag-usap si Alice sa mga natitirang gwardya, habang si Rick ay tumatakbo pabalik sa bulwagan ng pagsusulit upang hanapin si Renette. Sa kanyang pagbabalik, itinapon ni Renette si Fried, ngunit biglang nagpakita si Ling, na nagpapakita na pinilit siya ni Raster na bumaba bilang examiner at ikinulong siya sa isang silid. Kinimok niya si Rick na umalis sa bulwagan ng pagsusulit para sa kanyang kaligtasan, ngunit tumayo siya at tumungo upang harapin si Raster. Nakita namin si Raster na pinahihirapan ng iba pang mga trainee sa arena habang pinapanood siya ng isang lalaking nagngangalang Adolf. Siya ay may natatanging kakayahan na makita ang mga pangunahing istatistika ng mga tao, na kung saan ay lakas, kagalingan ng kamay, kapasidad ng mana, at kontrol ng mahika.
Ang isang trainee na may average na estatistika ay natatalo ng kidlat na mahika ni Raster, at nang suriin ni Adolf ang kanyang mga estatistika, nakita niya na si Raster ay may nakakabaliw na halaga ng mana. Nagsisimulang sumakit ang kanyang mga mata dahil ang pagtitig sa isang makapangyarihang tao ay nagdudulot sa kanya ng sakit. Ngunit napansin niya si Rick na pumasok sa field. Kaya't tinitingnan niya ang kanyang mga estatistika, ngunit nabigla si Adolf nang makitang si Rick ay nagtaas ng mga estatistika sa bawat kategorya maliban sa mana, at nagsimula siyang umikot mula sa pagtingin lamang sa kanya. Samantala, nakilala ni Elisa si Renette, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang dating katrabaho ni Rick, kaya niyaya siya ni Renette na maupo sa kanila. Tinanong ni Brosten si Renette kung ano ang tingin niya kay Rick, at naniniwala siyang madali itong makapasa sa pagsusulit, ngunit iba ang iniisip ni Elisa, dahil kilala si Raster sa pagdurog sa mga F-rankers gamit ang kanyang superior magic. Bago ang kunwaring labanan, pinuri ni Raster si Rick para sa pagtakas sa kanyang mga gwardya, ngunit sinabihan siyang huwag masyadong magtiwala. Nagtataka si Rick kung bakit naging adventurer si Raster, at ibinunyag niya na ipinanganak siyang henyo, kaya nagpasya siyang maging A-ranker para makakuha ng prestihiyo, ngunit plano niyang huminto dahil naiinip na siya. Sa wakas ay nagsimula na ang laban, at pinaulanan ni Raster ng yelo si Rick, ngunit hindi siya kumikibo, at naisip ni Raster na dapat siyang matakot. Ngunit nalaman namin na nagpasya siyang sundin ang payo ni Renette na manatiling kalmado sa unang minuto ng labanan at umatake lamang pagkatapos niyang obserbahan ng lubusan ang kanyang kalaban. Pinakawalan ni Raster ang kanyang susunod na pag-atake, na lumilikha ng isang napakalaking sabog, ngunit si Rick ay hindi man lang nakakuha ng gasgas. Nagulat si Renette, at sinabi ni Brosten sa kanya ang tungkol sa matinding pagsasanay ni Rick, kung saan napilitan siyang magsuot ng 100 kilo na pabigat sa bukong-bukong at tumakbo sa isang kagubatan na puno ng mga demonyong ahas. Walang humpay ang pag-atake sa kanya ni Raster, ngunit nananatili siyang kalmado, at ibinunyag ni Brosten na si Miss ang magic trainer ni Rick, habang si Renette ang namamahala sa pagsasanay sa kanyang kagalingan, at nagulat si Elisa nang marinig ito, dahil akala niya ay katulong lang si Renette. Binanggit ni Brosten na ang kapangyarihan ni Rick ay katumbas ng isang S-ranked adventurer, ngunit hindi niya alam ang sarili niyang lakas. Ginagamit ni Raster ang kanyang Earth Magic para durugon si Rick, at sa tingin niya ay tapos na ang laban, ngunit nagawa ni Rick na makalaya. Kaya't si Raster ay naiinis, at sinubukan niyang suntukin si Rick, ngunit siya ay nakontra at natangay. Hindi maintindihan ni Raster kung paano hinaharangan ni Rick ang kanyang mga pag-atake, habang pinagmamasdan siya ni Rick ng lubusan, at napagtanto niya na sa kabila ng kanyang hindi kapani-pani walang mana, ang kanyang kakulangan sa tamang pagsasanay ay ginagawang hindi mahusay ang kanyang mga galaw. Ginagamit ni Raster ang kanyang mahika sa apoy, ngunit hinaranggan ito ni Rick, at sinabi ni Miss kay Elisa na ginamit lamang ni Rick ang 1% ng kanyang lakas upang harangan ang pag-atake. Nagmamadaling pumasok si Raster sa kanyang kumikislap na hakbang, ngunit kinontra ito ni Rick, sa pag-aakalang siya ay mabagal. Inamin ni Raster na si Rick ay bihasa para sa isang F-ranker, ngunit binanggit niya na hindi siya nakikipaglaban ng maayos, dahil siya ay pagod matapos talunin ang iba pang mga pagsusulit, na tinawag si Rick na mapalad. Kaya siya ay nagalit, dahil hindi pa rin siya kinikilala ni Raster, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa nakakabaliw na pagsasanay na kanyang pinagdaanan, sinabing inilagay niya ang kanyang buhay sa linya upang lumakas. Sinabi ni Miss kay Elisa na maraming beses na namatay si Rick sa panahon ng kanyang pagsasanay, ngunit binuhay siya ni Brosten, na sinasabing nalampasan niya ang kanyang mga pisikal na limitasyon dahil hindi siya sumuko. Pinagtatawanan siya ni Raster, nagtataka kung bakit siya dumaan sa ganoong kahirap na pagsasanay, kaya ipinahayag niya na gusto niyang talunin ang pinakamalakas na halimaw sa mundo, ang Kaiser Elspaus. Ang pangalan nito ay isinulat sa alamat ng Yamato the Hero, at ibinunyag ni Brosten na ang pagkatalo sa halimaw ang ultimong layunin ng kanilang partido, ngunit iniisip ni Raster na hindi ito totoo. Binitali niya si Rick gamit ang kanyang Earth Magic, at lumikha siya ng napakalaking tree golem, nagbabantang papatayin si Rick, ngunit gumamit siya ng basic airshot spell na nasanay na siya ng mahigit 100,000,000 beses, at nakawala siya sa mga ugat. Nagulat si Elisa nang marinig ang napakalaking bilang, dahil parang imposible, ngunit ipinaliwanag ni Brosten na nakamit ito ni Rick sa pamamagitan ng paggamit ng espesyal na magic ng oras at espasyo. Ginamit ni Raster ang kanyang pinakamalakas na spell para atakehin si Rick, ngunit kinontra niya ang kanyang airshot, at nagawa niyang talunin ang magic ni Raster. Nabasag ang tree golem, itinapon si Raster patungo sa mga bangko, kung saan siya nawalan ng malay, at lahat sa arena ay nagulat na ang pinakamalakas na tagasuri ay natalo ng isang F-rank na adventurer. Nakipagpulong si Rick sa kanyang partido, at binabati nila siya sa pagpasa sa pagsusulit,
at pinasalamatan niya sila sa kanilang tulong. Nagpakita si Raster kasama ang kanyang mga kapatid, at sinabi sa kanya ni Rick na dapat lang niyang sanayin ang isang kasanayan hanggang sa maabot nito ang mga limitasyon nito. Ngunit sa tingin ni Raster ay pinagtatawanan siya ni Rick, na sinasabi sa kanya na siya ay magiging kanyang tagasuri muli para sa pagsusulit sa promosyon, at nangako siyang talunin siya. Umalis si Raster kasama ang kanyang mga kapatid, ngunit huminto sandali si Angelica, at yumuko sa kanya, na ikinalito ni Rick. Hinihintay ni Rick at Renette ang mga resulta, at nang ipahayag ang mga pangalan ng mga kandidato, tila hindi pangkaraniwang kalmado si Rick. Nagtataka siya kung paano siya nakaka-relax kapag kinakabahan siya sa pagsusulit kanina, at binanggit niya na may naalala lang siyang mahalagang bagay. Bumalik tayo noong bata pa si Rick, at nabasa niya ang tungkol sa bayaning si Yamato, na nangangarap na talunin ang Kaiser, upang maangkin niya ang isang kayamanan na maaaring magbigay ng anumang hiling. Inspirado si Rick sa kwento kaya nagsimula siyang mangarap na maging isang adventurer at ibinahagi ang kanyang pangarap sa kanyang mga magulang, ngunit hindi siya sinusuportahan ng mga ito. Itinanggi ng kanyang ama ang kwento bilang isang fairy tale, at ang kanyang ina ay nag-aalala na ang pagiging isang adventurer ay masyadong mapanganib, at pareho silang nagsabi sa kanya na humanap ng isang matatag na trabaho sa halip. Kaya nadismaya siya, ngunit isang araw, sinabi sa kanya ng isang doktor na mayroon siyang kakaibang kasanayan na hindi pa na-activate. Napagtanto niya na mayroon din si Yamato na pambihirang kasanayan, na nagpapasaya sa kanya, sa pag-aakalang may potensyal siyang maging isang mahusay na adventurer. Kinugugol ni Rick ang kanyang pagkabata sa paghihintay para sa kanyang kakayahan upang maisaaktibo, ngunit habang lumilipas ang oras, siya ay nalulumbay, dahil wala siyang nakikitang pag-unlad. Iminumungkahi ng kanyang mga kaibigan na maging isang adventurer muna, dahil kahit na ang mga adventurer na walang espesyal na kasanayan ay maaaring kumita ng magandang pera, ngunit binanggit ni Rick na gusto niyang matupad ang kanyang pangarap. Sa kalaunan ay sumuko si Rick sa paghihintay para sa kakayahan upang maisaaktibo, at kumuha siya ng trabaho bilang isang guild receptionist, na nagpapasaya sa kanyang mga magulang. Nagtatrabaho siya sa loob ng 14 na taon, ngunit wala siyang nahanap na katuparan sa trabaho, at patuloy niyang sinusubukang i-activate ang kanyang kakayahan, ngunit walang gumagana. Sa wakas ay sumuko na si Rick sa kanyang pangarap at iniligpit ang librong dati niyang binabasa noong bata pa siya. Katrabaho niya si Elisa at ipinagpatuloy ang normal niyang buhay, hanggang isang araw, nagpakita ang kaibigan niyang si Zaid at sinabihan siyang naging D-rank adventurer siya, kaya nagulat si Rick. Itinago niya ang kanyang selos at binati si Zaid, ngunit noong gabing iyon, nalasing siya at nagsisisi na sumuko sa kanyang panaginip. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang hiyawan ng mga tao at isang higanting halimaw ang lumitaw sa kanyang harapan. Si Renette ay nagpakita at lumakad patungo sa halimaw, ngunit hinaranggan niya ito. Sinusubukang protektahan siya, hindi alam kung gaano siya kalakas. Agad niyang pinutol ang halimaw, pinahanga si Rick, at nagsimula silang maglakad ng magkasama. Nang magpakilala siya, laking gulat niya nang malaman niyang isa siyang S-rank adventurer, at iniisip niya kung huli na ba siya para ituloy ang pangarap niya dahil nasa 30s na siya. Kaya't sinabi niya sa kanya na ang kanyang edad ay nangangahulugan na ang kanyang kapasidad sa mana ay hindi mapapabuti, at malamang na hindi na niya ito gagawin bilang isang adventurer, kaya nalungkot siya, ngunit patuloy siyang nakangiti at iniimbitahan siyang kumain ng hapunan kasama niya. Pumayag siya sa kanyang imbitasyon, na ikinagulat niya dahil akala niya ay hindi nito tatanggapin ang alok nito. Si Rick ay nananatiling masaya sa buong susunod na araw, ngunit nang siya ay patungo na sa hapunan kasama si Renette, isang grupo ng mga halimaw ang sumalakay sa lungsod, na sinisira ang kanyang mga plano. Sinabihan siya ni Renette na akayin ito sa kanya, at pinakawalan niya ang kanyang pag-atake, pinutol ang lahat ng mga halimaw sa isang iglap. Ngunit nararamdaman niya ang presensya ng isang dragon, at ang kanyang mga dramatikong alaala ay na-trigger, na ginagawang hindi niya makontrol ang kanyang magic power. Isang napakalaking dragon ang nagpakita, kaya lahat ay nataranta, at si Zaid at ang iba pang mga adventurer ay sinubukang labanan ito, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay walang epekto. Napagtanto ni Zaid na hindi nila kayang labanan ang gayong napakalakas na kalaban, kaya sinabihan niya ang lahat na tumakbo. Ngunit pinalibutan sila ng dragon ng isang hadlang, na pumipigil sa kanila sa pagtakas. Ngunit inipon ni Rick ang lahat ng kanyang tapang at hakbang pasulong, na nagpahayag na haharapin niya ang dragon bilang isang adventurer, kahit na siya ay takot na takot. Sinusubukan ng iba na pigilan siya, ngunit binanggit niya na gusto niyang mamatay bilang isang adventurer, na nag-uudyok din sa kanila, at inaatake nila ang dragon, ngunit madali itong nagtagumpay sa kanila. Tumangging sumuko si Rick, at humakbang siya pasulong, ngunit dinurog siya nito sa lupa, at iniisip ng lahat na siya ay patay na,
ngunit talagang pinalitaw nito ang kanyang nakatagong kakayahan na hinihintay niya sa buong buhay niya. Bigla siyang bumangon, itinaas ang paa ng dragon gamit ang isang kamay, at umapaw ang mana mula sa kanyang katawan. Natutuwa siyang makita na sa wakas ay na-activate na ang kanyang kakayahan, at hinamon niya ang dragon na atakihin siya. Kaya't bumuga ito ng apoy sa kanya, ngunit hinaranggan ito ni Rick, at nagsimulang magpaputok ng laser ang dragon, ngunit sinasalamin niya ang pag-atake, at nagawa niyang talunin ang dragon, na ikinagulat ng lahat. Dahil sa biglaang pagbabago niya, siya ay nahimatay, at nang magising siya, nakita niyang naghihintay si Renette sa kanya. Ibinunyag niya na siya ay walang malay sa loob ng isang buong linggo, at inaanyayahan niya siya na sumali sa Orichalcum Feast, na nagsasabing ang kanilang pinakalayunin ay talunin ang Kaiser. Naniniwala siya sa kanyang determinasyon na huwag sumuko, na sinasabi sa kanya na maaari pa rin siyang lumakas at lumaban sa tabi nila. Hinihikayat niya siya, sinabing maaari pa rin siyang maging isang adventurer sa kabila ng kanyang edad, at nagsimula siyang umiyak dahil ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya na ituloy ang kanyang pangarap. Nakita namin ang pagbati ni Link kay Rick sa pagpasa sa pagsusulit. Binanggit niya na malapit na siyang makalabas sa ospital, kaya gusto niyang makipag-inuman kasama si Rick, at binanggit niya na gusto rin niyang makilala ang mga kaibigan ni Rick. Kaya't nakikita namin ang pagpunta ni Link sa mga bundok, habang nagtataka siya kung bakit sinabihan siya ni Rick na isuot ang kanyang pinakamahusay na baluti. Sinusunod niya ang mga direksyon, ngunit nagulat siya nang makarating siya sa kastilyo ng Demon Lord, iniisip kung mali ba ang dinaanan niya. Ngunit binuksan ni Rick ang pinto at humingi ng paumanhin sa ginawa niyang paglayo sa kanya, ngunit nagulat siya na walang mga halimaw doon. Binanggit ni Rick na hindi sila lumalapit sa kastilyo, na nagtaka sa kanya kung bakit siya hiniling na magsuot ng kagamitan, kaya ipinaliwanag ni Rick na ito ay upang maiwasan siyang mamatay. Binati ni Renette ang loob ni Link, at nakita niya si Alice, kaya umaasa siyang lamaking kasing lakas ang kanyang anak, ngunit bigla siyang pinaulanan ng kidlat, at nang tamaan siya nito, pinalihis ito ni Rick, na wasak ang pader. Ipinaalala niya sa kanya na huwag mag-magic sa loob ng kastilyo, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi sila naglalaro ng magkasama at sinabi ni Renette sa kanya na ibabawas nila ang mga gastos sa pagkumpuni mula sa kanyang budget sa pagkain, kaya humingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon. Ngunit nagpa siya si Rick na gumugol ng oras sa kanya, dahil alam niyang gagawin niya ito muli kung hindi siya nakikipaglaro sa kanya. Dinala ni Rick si Link sa kanyang silid, kung saan nakita niya si Miss mula sa bintana, at pinuntahan siya nito. Interesado siya sa rocket launcher na hawak ni Miss, kaya pinayagan niya itong subukan, at habang pinapaputok niya ang rocket, nabigla siya sa kapangyarihan ito. Kaya naman naisip niya na kung ito ay ginawang mas, ito ay ganap na magbabago kung paano labanan ang mga digmaan. Habang nililibot ni Link ang kastilyo, naabutan niya si Brosten, at humanga siya sa dami ng mga librong mayroon siya. Binanggit ni Brosten na ito ay ang kanyang pribadong aklatan, na sinasabing siya ay nakakaramdam ng kalmado kapag siya ay napapaligiran na dahilan kung bakit si Link ay nagtataka kung siya ay bahagi rin ng partido, dahil siya ay tila mas matalino. Tinanong niya si Brosten kung nabasa na niya ang lahat ng mga libro, ngunit ipinaliwanag niya na hindi pa niya nababasa, dahil naging abala siya sa pagtulong kay Rick sa kanyang pagsasanay. Hiniling ni Link na matuto rin sa kanya, at tinanggap ni Brosten ang kanyang kahilingan, dahil sa tingin niya ay may mga mata si Link kay Rick. Habang sinisimulan nila ang kanilang pagsasanay, nahulog si Link sa isang bangin dahil sa mga bigat na itinali sa kanya ni Brosten, at sa palagay niya ay mamamatay siya. Ngunit nakaligtas siya sa pagkahulog ng damapo siya sa isang hayop na pinatay ni Renette para sa kanilang hapunan. Napagtanto niya na siya ay sinanay ni Brosten, at pinasalamatan niya siya sa pagligtas sa kanyang buhay, ngunit hinayla siya ni Brosten pabalik upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Pagkatapos nilang bumalik sa kastilyo, sinabi ni Link kay Rick na akala niya pupunta lang sila para sa isang magaan na sesyon ng pagsasanay, ngunit sinabi sa kanya ni Rick na hindi siya dapat maniwala sa sinasabi ng lahat. Gusto rin siyang paglaruan ni Alice, at binanggit ni Rick na babaling siya kay Ashes kung sasama siya rito, ngunit naisip ni Miss na kasalanan ni Rick ang pag-imbita sa kanya. Binibigyan sila ni Renette ng tsaa, at pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Link si Rick kung hanggang saan na ang napuntahan niya, ngunit ipinaliwanag niya na wala silang ganoong uri ng relasyon. Sa palagay niya ay hindi sila maaaring magkasama dahil siya ay nasa kanyang 30s, ngunit sinabi sa kanya ni Link na ang edad ay isang numero lamang, at inihayag niya na sila ng kanyang asawa ay may 20th taong agwat sa edad, na ikinagulat ni Rick. Sa gabi, nakikita namin ang lahat na naghahapunan, gaya ng sinabi ni Link kay Rick na tulungan si Renette sa mga gawaing bahay, na sinasabing ito ay pagkakataon niya na mapalapit sa kanya. Kaya umalis siya upang tulungan siya, at binanggit ni Link na gusto niyang makita ang espesyal na kasanayan ni Rick,
ngunit ipinaliwanag ni Brosden na ang kasanayan ay aktibo lamang sa ilalim ng ilang mga kondisyon, at walang kontrol si Rick dito. Binanggit niya na kasing lakas na ng isang S-ranked adventurer si Rick, ngunit kung i-activate ang kanyang kakayahan, magiging mas malakas pa siya kaysa sa kanilang lahat. Pagkatapos noon, sinabi nila sa Link na ang kanilang misyon ay talunin ang Kaiser. Tinanong siya kung alam niya ang tungkol sa 6 na mahiwagang bato na nagbubukas ng pinto sa Source Spiral kung saan nakatira ang Kaiser. Alam nila na ang 6 na hiyas ay malapit nang mag-activate, dahil ito ay nangyayari tuwing 200 taon, kaya sa tingin nila ang mga hiyas ay dapat magbigay ng malaking halaga ng mahika, at sinabi sa kanila ni Link na titingnan niya kung may mahahanap siya. Humingi ng payo si Rick sa kanya kung paano mapalapit kay Renette, sinabing wala siyang mahanap na makakatulong sa kanya, dahil magaling siya sa lahat, pero tinatawanan lang siya ni Link. Kinabukasan, pumunta si Rick at ang iba sa guild para tumanggap ng quest, ngunit nalito si Brosden nang sabihin ng guildmaster na hindi nila ito kayang tanggapin. Napagtanto ni Rick na para magawa ang quest, isang party ng 4 ang kailangan kasama ang 2 A-rank na miyembro, at sinabi ni Brosden sa guildmaster na kumuha sa kanila ng taong makakatulong sa kanila. Kaya sinabi niya sa isang batang babae na nagngangalang Ray na sumama sa kanila, dahil gusto niyang pumunta sa isang pakikipagsapalaran na may mataas na antas ng panganib. Habang sinisimulan nila ang kanilang misyon, iniisip ni Ray kung may hinahanap ba sila, at sinabi ni Rick sa kanya na sinusubukan nilang maghanap ng Magic Stone, kaya naman iniisip niya kung maibibenta nila ito sa mataas na presyo. Ngunit sinabi ni Rick sa kanya na kailangan nilang hawakan ito ng may wastong pag-iingat, dahil maaari itong makaakit ngunit tinitiyak niya sa kanya na kaya niya silang pangalagaan. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang rango, at kapag sinabi niya sa kanya na siya ay F-rank, sa palagay niya ay huli lang itong nagsimula, at ayaw niyang maging katulad niya. Bumalik sa kastilyo, iniisip ni Renette kung magiging maayos ba ang lahat, ngunit sa tingin ni Miss ay walang mangyayari sa kanila, dahil kasama nila si Brosden. Ginamit ni Miss ang kanyang bagong imbensyon para mag-pump ng hangin sa kanyang palda, para maiangat niya ito, ngunit sinalo siya nito, at sinira ang makina. Samantala, si Rick at ang iba pa ay nakatagpo ng isang wyvern, at natakot si Ray na tatawag ito ng tulong, ngunit laking gulat niya nang suntukin ito ni Brosden. Sinabi niya sa kanya na papatayin niya sila, dahil mas maraming wyvern ang darating, at ipinaliwanag niya na hindi niya ito pinatay, ngunit hindi niya maintindihan ang kanyang plano. Inalis siya ni Rick, at patuloy niyang pinag-uusapan ng tungkol sa mga wyvern, ngunit laking gulat niya nang bumagsak ang isa sa kanila sa malapit. Napagtanto niya na sina Brosden at Alice ay sinisira ang lahat ng mga wyvern, ngunit isang tula ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Binanggit niya na kahit isang A-ranked adventurer ay mahihirapang talunin ito, kaya dapat silang tumakas, ngunit sinabi ni Rick na kailangan niyang suriin ang isang bagay, at sinabi niya sa kanya na tumakas, ngunit nagpasya siyang lumaban sa kanyang tabi. Nagsimula siyang mag-spell, ngunit nabigla siya nang sinuntok niya ang wyvern, na natanggal ang ulo nito. Kinabukasan, nakipag-usap si Ray sa guildmaster tungkol sa kung paano dinala ni Rick at ng iba pa ang isang wyvern na bangkay upang kumain. Iniisip niya na pagkatapos niyang makasama ang mga ito, natauhan na sana siya tungkol sa pakikipag-away pero mas lalo siyang na-motivate na lumakas. Samantala, nakita ni Rick at ng iba pa ang isa sa mga mahiwagang hiyas, at pagkatapos gamitin ni Miss ang kanyang mahika, may lalabas na mapa, at ipinakikita nito na ang susunod na hiyas ay nasa Heartopia. Nalaman namin na 400 taon na ang nakalilipas, ang ika-4 na haring si Alexander Heartopia ay nagtayo ng isang coliseum sa bayan ng Knuckle Percy. Ang mga paligsahan ay ginanap sa loob nito, at ginamit lamang niya ang kanyang mga kamao sa pakikipaglaban, ngunit naghari siya bilang kampiyon na may sunod-sunod na panalong 10,000. Si Rick at ang iba pa ay nakarating sa Heartopia, at pagkakita sa estatwa ni Alexander ay nagnanais si Brosden na makalaban siya, ngunit iniisip ni Rick na masisira nito ang buong bansa kapag nangyari iyon. Sinusubukan nilang makakuha ng impormasyon sa 6 na hiyas, ngunit lahat ay tumakas dahil natatakot sila sa kanilang hitsura. Iminungkahi ni Rick na pumunta sa town hall, ngunit bago sila umalis, nakita nila ang isang batang babae na nagngangalang Militia na hinaharas. Sinubukan ni Brosden na takutin ang lalaking nagngangalang Gold, ngunit hindi siya tumakas, at binanggit na siya ay isang manlalaban. Ngunit naisip ni Brosden na siya ay mukhang mahina, kaya siya ay nagalit, at pumunta sila sa eskinita upang makipaglaban, ngunit siya ay agad na natalo. Pagkatapos nito, ipinakita sa kanila ni Brosden ang mahiwagang hiyas, at tinanong sila kung nakakita na sila ng iba pang kristal na katulad nito. Binanggit ni Gold at Militia na nakita na nila ito dati, ngunit hindi niya matandaan kung saan, kaya hiniling sa kanya ni Brosden na subukan at tandaan.
Nag-ambala sila ng isang parada ng anunsyo para sa ika-5 King Tournament, at binanggit ni Gold na ang isang lalaking nagngangalang Kelden Erwolf ay nasa 3 taong sunod-sunod na panalong. Itinuro ni Gold at muli siya ang kanyang championship belt, at nagulat si Rick, dahil mayroon itong isa sa mga mahiwagang hiyas na nakakabit dito. Pagkatapos ng parada, pumunta si Kelden sa isang gym, kung saan humingi ng paumanhin sa kanya ang isang matandang lalaki sa pagpapagawa sa kanya ng parade, ngunit ipinaliwanag niya na okay lang, dahil trabaho ng isang manlalaban na tiyaking mag-e-enjoy ang mga tao sa tournament. Nagtataka ang matanda kung ano ang nararamdaman niya, at binanggit niya na ayos lang siya, na sinasabing mas maganda ang pakiramdam niya kapag may nadatnan siyang malakas. Si Rick at ang iba ay biglang dumating sa gym, at sa tingin ng matanda na sila ay mga tagahanga, kaya sinabi sa kanya ni Rick na sila ay mga adventurer, ngunit bago niya maipaliwanag ang kanilang motibo, sinabi ni Brosten kay Kelden na ibigay ang sinturon. Binanggit niya na ang hiyas ay dating pag-aari ng kanilang lumang miyembro ng partido, at hinahanap nila ito. Ang matanda ay sawa na sa kanilang mga kwento, at itatapon na niya ang mga ito. Ngunit pinutol siya ni Kelden, sa pag-aakalang si Brosten ay nagsasabi ng totoo. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi pa rin niya ibibigay sa kanya ang sinturon, dahil mahalaga ito sa mga tao ng Heartopia. Kaya ang tanging paraan para makuha ito ay sa pamamagitan ng pag-abot sa tuktok ng Fist King Tournament, at nang makitang wala na siyang ibang paraan para makuha ito, umalis si Brosten sa gym. Iniisip ng matanda na hindi dapat sila pinakawalan ni Kelden, ngunit sa tingin niya kung mag-away sila, lahat ng tao sa gym ay patay. Alam niyang malalakas silang lahat, ngunit sa tingin niya ay si Brosten ang tunay na pakikitungo, kaya excited siyang harapin ito. Sinabi ni Brosten kina Rick at Renette na kailangan nilang pumasok sa paligsahan, at nalaman namin na kailangan nilang ipasa ang mga qualifier na gaganapin sa silangan at kanlurang bahagi ng lungsod para lumahok. Pagkatapos ay kailangan nilang manalo ng isang liga na binubuo ng mga taong pumasa sa mga kwalifikasyon, at ang huling taong nakatayo ay maaaring lumahok sa paligsahan. Sinabi ni Brosten kay Rick na lumahok sa liga sa kanluran, habang siya ay makikibahagi sa silangan, ngunit nag-aalala si Rick kay Brosten, dahil siya ay mag-isa. Ngunit sinabi niya sa kanila na hindi sila dapat mag-alala tungkol sa kanya, dahil kinuha niya ang gold bilang kanyang gabay. Pagkatapos nito, sinabi ni Renette kay Rick na kailangan niyang pumasa sa isang pagsusulit upang lumahok sa mga kwalifikasyon, at habang pupunta siya upang kumuha ng pagsusulit, sinabi sa kanya ng isang lalaki na kailangan niyang makilahok sa isang mock battle. Iniisip niya kung malakas ang kanyang kalaban, kaya sinabi sa kanya ng lalaki na ang taong makakalaban niya ay nanalo sa lahat ng kanyang mga qualifying laban. Ngunit binanggit ng lalaki na hindi mahalaga kung matalo siya, dahil asenso pa rin siya kung umabot sa pamantayan ang kanyang kakayahan. Biglang sumulpat si Angelica, at laking gulat niya nang makitang si Rick ang kalaban niya. Nagtataka siya kung kasama niya si Raster, ngunit ibinunyag niya na nag-iisa siyang dumating, at alam niyang hindi siya katugma nito, dahil natalo niya ang kanyang kapatid. Sa pagsisimula ng laban, nagpasya siyang umatake ng buong lakas, ngunit bigla siyang natamba. Bumangon siya, at naghahanda sa pag-atake, ngunit muli siyang bumagsak, at ipinahayag ni Rick na gumagamit siya ng bagong pamamaraan sa kanya, kung saan patuloy niyang winalis ang mga binti ng kanyang kalaban hanggang sa sumuko sila. Ngunit tumanggi siyang sumuko, at akmang aatake muli, ngunit patuloy siya nitong tinutamba. Sinabi niya sa kanya na hinding-hindi siya susuko, kaya humanga siya sa determinasyon nito, at sa tingin niya ay kaya niya itong ipaglaban ng seryoso, ngunit nang sasalakay na siya, bigla siyang sumuko. Pagkatapos nito, nakipagkita si Angelica kay Rick, at nagsimulang umiyak, kaya dinala niya ito sa restaurant ni Malicia. Nagtataka siya kung bakit siya pumunta sa Heratopia, at ipinaliwanag niya na ito ay dahil gusto niyang lumahok sa Fist King Tournament. Ibinunyag niya na siya ay naging isang manlalaban 4 na buwan na ang nakakaraan, at kailangan din niyang makapunta sa paligsahan anuman ang mangyari. Sa palagay niya ay imposibleng makapasok si Rick sa paligsahan, dahil ang isang tao ay kailangang manalo ng 40 laban sa loob ng 6 na buwan, at sa tingin niya ay hindi niya ito magagawa dahil 1 linggo na lang ang natitira. Ngunit binanggit ni Renette na nakarehistro na sila para sa 40 na laban, sa susunod na 4 na araw. Si Rick ay pumunta para sa kanyang unang laban, kung saan binanggit ng receptionist ang kanyang kalaban ay isang lalaking nagngangalang Grid Albert. May mga chismis na gumagamit siya ng mga ilegal na armas sa laban, ngunit nag-body check sila at wala silang mahanap. Sa pagsisimula ng laban, naglabas si Rick ng impact stone sa talampakan ng kanyang sapatos, at sinuntok niya si Rick, sa pag-aakalang nanalo siya sa laban, ngunit nabigla siya nang mapagtanto niyang nabali ang kanyang kamay. Sinabihan siya ni Rick na magsanay ng higit pa kung gusto niyang gamitin ang buong potensyal ng bato,
at umaatake siya gamit ang isang pamamaraan kung saan hindi niya nalampasan ang suntok, ngunit ang shockwave mula dito ay nagpatumba sa kalaban. Madali ring napanalo ni Angelica ang kanyang laban, habang sinisipa niya ang kanyang kalaban at pinalipad sa pader. Pagkatapos nito, binati siya ni Renette at Rick dahil nanalo siya ng 40 laban, ibig sabihin ay nakapasa siya sa qualifiers. Sinabi ni Angelica kay Rick na maaari lang siyang sumali sa isang laban kada venue sa isang araw, at kahit na maraming mga venue sa buong bansa, medyo magkalayo ang mga ito, kaya hindi posible na lumaban siya sa 10 laban. Binanggit ni Angelica na 30 kilometro ang layo ng susunod niyang laban, kaya kahit sumakay siya ng karwahe ay hindi niya ito mararating sa oras, ngunit sinabi niyang nagmamadali siya, kaya doon na lang siya tatakbo. Pagkatapos niyang umalis, iniisip ni Renette kung gusto ni Angelica na makita ang kanyang mga kapareha, kaya ipinaliwanag niya na nakikita niya, ngunit sa tingin niya ay hindi ito posible, kaya sinabi sa kanya ni Renette na tutulungan niya siya. Hinawakan niya si Angelica at nagsimulang tumalon mula sa isang bubong patungo sa susunod, na ikinatakot niya, ngunit sinabi ni Renette sa kanya na ito ang tanging paraan para makarating sila doon sa tamang oras. Pagkaraan ng 4 na araw, hindi makapaniwala si Angelica na talagang nanalo si Rick ng 40 laban, at natutuwa siyang wala ito sa kanyang block. Iniisip ni Renette kung plano ni Angelica na manalo sa liga, pero alam niyang hindi ito posible, dahil kasali rin si Rick. Binanggit ni Renette na sasali rin si Brosnan sa liga, kaya lalo siyang nanlumo. Iniisip niya kung hindi nagsasawa si Renette na laging sinasamahan si Rick, at iniisip niya na baka mag-isip ang mga tao kung magkasintahan ba sila, ngunit walang pakialam si Renette dahil may nararamdaman talaga siya para sa kanya. Bigla silang hinarang ng isang lalaki, at nakiusap siya sa kanila na tulungan siya, dahil wala siyang sapat na mga manggagawa. Samantala, nilapitan si Rick ng isang lalaking nagngangalang Snape, na siyang chairman ng komite na namamahala sa West League. Nagtataka si Rick kung paano niya siya nakilala, kaya binanggit ni Snape na narinig niya si Rick, dahil siya ang pinakamabilis na tao na naging kwalipikado mula sa West League. Sinabi ng isang lalaki kay Snape na wala si Angelica, at nagtataka si Rick kung kilala niya ito, kaya ipinaliwanag niya na malapit sila. Tinanong siya ni Rick kung gaano nakatagal mula nang isuko niya ang pagiging isang manlalaban, na ikinagulat niya. Nagtataka kung paano nalaman ni Rick na siya ay isang manlalaban. Kaya ipinaliwanag ni Rick na pagkatapos makipagkamay, masasabi niyang si Snape ay isang sinanay na manlalaban. Ibinunyag ni Snape na nanalo siya sa isang maliit na paligsahan 20 taon na ang nakalilipas, ngunit nagretiro siya sa edad na 23, kaya ang torneo na iyon ang tanging tagumpay niya. Binanggit ni Snape na magpapadala rin ang kanyang kumpanya ng kalahok sa tournament, at bago siya umalis, gusto niyang sabihin ni Rick kay Angelica na hindi siya dapat masyadong maglaro. Pumunta si Rick sa restaurant ng militia, at sinabihan niya itong mag-ingat, dahil kahit mukhang gentleman si Snape, may mga chismis na konektado siya sa underworld. She mentions that his company is the sponsor of the tournament, so they can send a participant, kasi may free slot sila. Samantala, nakasuot ng bunny suit sina Angelica at Renette, at sinusubukan nilang makuha ang mga tao na tumaya sa Fist King tournament. Pinuri ng isa pang bunny girl si Angelica para sa kanyang lakas, at sinabi niyang hindi niya tinanggap ang trabaho dahil gusto niya ito, ngunit binanggit ni Renette na siya ang tumanggap ng alok. Isang lasing na lalaki ang nagsimulang manggulo sa mga kuneho, at nang lapitan niya si Angelica, siya at si Renette ay binugbog siya sa isang pulpol. Dumating doon si Rick at nagulat siya nang makita ang suot ni Angelica, ngunit natahimik siya nang makita si Renette. Sa gym, si Kelvin at ang matanda ay humanga kay Brosnan, na nagawang i-clear ang East League qualifiers sa loob ng 2 araw, at nagulat si Kelvin na kahit si Rick ay nagawa rin ito sa loob ng 4 na araw. Siya ay nasa sabik na labanan ang mga ito, at ang hitsura ng kanyang mukha ay nagpapaalala sa matanda sa oras na kinuha niya siya upang pumunta sa Heratopia. Kinabukasan, nagalit si Angelica kay Rick dahil iba ang naging reaksyon niya nang makita siyang naka-bunny suit, kaya sinabihan siya ni Renette na cute din daw siya, pero galit pa rin siya. Binanggit niya na nakilala niya si Snape kahapon, na nagpabago sa kanyang kalooban, at sinabi niyang hindi niya alam kung sino siya. Magsisimula na ang liga na tutukayan kung sino ang papasok sa tournament, at magsisimula ang unang laban sa pagitan ni Angelica at ng babaeng nagngangalang Helen. Agad na nag-offensive si Angelica, ngunit naiwasan ni Helen ang kanyang pag-atake, at habang sinusubukan niyang suntukin si Angelica, hinaranggan niya ito. Nakita ni Rick at Renette na pinipilit ni Angelica ang sarili, na hindi katulad niya, ngunit nagawa pa rin niyang manalo sa laban habang sinisipa niya si Helen at pinalipad siya sa isang pader. Si Rick at Angelica ay patuloy na nanalo sa kanilang mga laban, at mayroon siyang 4 na laban na natitira,
ngunit kailangan niyang manalo sa lahat ng apat upang makapasok sa paligsahan. Sa pagsisimula ng susunod na laban, sinimulan ni Angelica na labanan ang isang lalaking nagngangalang Taylor, at inatake siya ng kidlat, ngunit hindi ito gumana, at sinuntok siya nito, pinalipad siya sa isang pader, at nanalo siya sa laban. Pagkatapos nito, sinabi ni Rick kay Angelica na malinaw na may malalakas na depensa ang kanyang kalaban, kaya't nagtataka siya kung bakit patuloy itong gumagamit ng mga diskarte na nakakaubos ng kanyang stamina, ngunit umalis siya nang hindi sumasagot. Patuloy niya itong iniistorbo, kaya sinabi nito sa kanya na si Snape ang kanyang fiancé, at tinulungan niya ang kanyang pamilya noong sila ay may problema. In a flashback to a year ago, pumanaw ang kanyang mga magulang, kaya siya at ang kanyang mga kapatid ay kailangang mag-asikaso sa pamilya, ngunit nahulog sila sa problema sa pananalapi, kaya ang kanilang lolo ay nakipagdeal kay Snape. Binigyan niya sila ng suporta bilang kapalit sa pagiging engaged ni Angelica sa kanya, at nalutas nila ang kanilang mga isyu sa pananalapi, ngunit huli na para masira ang deal kay Snape. Taking gulat ni Rick na si Snape ang kanyang fiancé, at naiinis siya na hindi nito pinakinggan ang kanyang kwento. Bigla nilang nakita ang isang lalaki na nagngangalang Gaius, habang sinasaktan niya ang isang babae na hindi sinasadyang bumangga sa kanya, at humakbang si Taylor sa kanya, ngunit hinampas siya ni Gaius sa lupa, natalo siya sa isang suntok. Sinimulan niyang punutin ang damit ng babae, at sinabihan siya ni Angelica na huminto, kaya nagpa siyang atakihin siya, ngunit pinigilan siya ni Rick. Biglang dumating si Snape, sinabihan si Gaius na kontrolin ang sarili hanggang sa tournament, kaya nagpa siyang umalis, at nagulat si Rick nang banggitin ni Snape na kapatid niya si Gaius. Pagkatapos niyang umalis, iniisip ni Rick kung si Snape ang nag-sponsor ng tournament dahil sa engagement nila ni Angelica, kaya ipinaliwanag niya na malaki ang halaga ng pera niya sa engagement, pero hindi sapat ang asset niya, kaya plano niyang kumita ng malaki mula sa ang paligsahan. Alam ni Rick na maraming taya sa tournament, at napagtanto niya na plano ni Snape na ayusin ang mga laban. Iniisip ni Angelica na gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang slot ng sponsor, at plano niyang talunin ang kanyang manlalaban upang ipagpaliban niya ang kasal, ngunit ang kanyang kalaban ay si Gaius, at alam niyang hindi niya ito matatalo, kaya nag-alok si Rick na sanayin siya. Sa pagsisimula ng pagsasanay, ikinabit ni Rick ang mga timbang sa katawan ni Angelica at itinali siya sa kanyang sarili, na ikinalito niya. Ngunit pinaalalahanan lang siya nito na gumamit ng pampalakas na magic at nagsimula siyang tumakbo. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pagpapares sa kanya sa isang mabilis na tao, ang kanyang katawan ay mabilis na makakaangkop sa mas mabilis na paggalaw. Sinabi niya sa kanya na bigyan siya ng sandali, ngunit binanggit niya na magpapahinga sila pagkatapos ng 6 na oras. Nagulat siya na nakaligtas siya sa pagsasanay, at sinabi niya sa kanya na nahimite siya sa unang pagkakataong sinanay siya ni Arnett. Pagod na si Angelica, ngunit masaya siyang nakaligtas siya sa unang araw ng pagsasanay, ngunit laking gulat niya nang sabihin sa kanya ni Rick na warm-up lang yon. Sa ika-5 araw ng pagsasanay, tumakas si Angelica, at habang nakaupo siya sa isang cafe, sa palagay niya ay hindi malalaman ni Rick kung nasaan siya, ngunit natagpuan siya nito sa loob lamang ng 15 minuto. Sa palagay niya ay papagalitin siya nito sa pagliyos, ngunit naiintindihan niya kung bakit niya ito ginawa, dahil sa kanyang pagsasanay, naisip din niyang huminto. Ilang beses pa nga siyang namatay, ngunit patuloy siyang binuhay ni Bros 10, at sinabihan niya si Rick na ikumpara ang panghihinayang na mararamdaman niya kung susuko siya sa pagdurusa na kasalukuyang kinakaharap niya, at ito ang nagpatuloy sa kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag niya na mula pa noong bata siya ay tinuruan na siya kung paano maging isang maharlika, ngunit hindi ito bagay sa kanya, at nais niyang mag-ambag sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagiging isang taong maaaring lumaban, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsasanay. Binanggit ni Rick na siya ay isang mahusay na esprimador, ngunit alam niya na ang isang manlalaban ay kailangang lumaban gamit ang kanilang mga kamay. Kaya sa palagay niya ay dapat niyang gamitin ang mga pamamaraan na ginagawang espada ang kanyang mga kamay, kaya naman tinawag niya si Renette para sanayin siya. Ang susunod na laban ni Angelica ay laban sa isang lalaking nagngangalang Silva, at kung sino ang manalo ay papasok sa tournament. Iniisip ng lahat na mahihirapan siya, ngunit sa pagsisimula ng laban, sinipa niya ito at agad siyang nanalo sa laban. Pero kahit tapos na, she kept trying to fight, kasi sa tingin niya nasa training pa siya. Pagkatapos noon, dumating sina Alice at Miss, at iniisip ni Renette kung natagpuan nila ang mga mahiwagang hiyas sa imperyo, ngunit sinabi niya sa kanya na mali ang impormasyon. Dumating din si Bros 10, at habang kumakain sila, pinuri ni Rick si Angelica sa mabilis na pagkatuto mula sa kanilang pagsasanay. Sa tingin niya ay walang sapat na oras para matutunan niya ang lahat, ngunit ipinaliwanag ni Bros 10 na kahit na magsanay siya sa maikling panahon,
magbubunga ang kanyang mga pagsisikap. Sa wakas ay magsisimula na ang paligsahan, at habang inaanunsyo ang mga laban, napagtanto ni Angelica na hindi makakaharap ni Gayet si Kelvin o Brewston hanggang sa finals. Sa palagay niya ay gagawin nilang mukhang malakas si Gayet sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mahihinang kalaban, at kapag mataas ang posibilidad laban sa kanya, tataya si Snape sa kanyang kalaban at kikita ng kayamanan sa pamamagitan ng pagpapatalo sa kanya ng kusa, ngunit plano niyang sirain ang kanilang plano, dahil kinakalaban niya siya sa second round. Nilapitan ni Kelvin at nang matanda sina Brewston at Rick, at napansin ng matanda na si Kelvin ay may katulad na hitsura noong una siyang dumating sa kanyang gym. Bumalik kami sa pagsali ni Kelvin sa gym, at sinabi sa kanya ng matanda na mayroon silang isang manlalaban na umabot sa nangungunang 4 sa paligsahan. Kaya hiniling ni Kelvin na labanan siya, sa pag-aakalang madali niya itong matatalo, ngunit sa huli ay natalo siya sa laban. Matapos matikman ang pagkatalo sa unang pagkakataon, nagbago ang kanyang saloobin, at nagsimula siyang magsanay ng husto, na humantong sa kanyang pagiging ikalimang King Champion. Sa pagsisimula ng unang laban ng torneo, sinimulang suntukin siya ng kalaban ni Gayet, ngunit wala itong epekto, at natalo siya ni Gayet sa isang suntok. Gulat na gulat ang audience sa sobrang lakas niya, pero pakiramdam ni Rick ay may kakaiba. Dahil kahit malakas si Gayet, parang baguhan ang mga galaw niya. Ang natitirang mga laban ay nagpapatuloy, kasama si Rick at ang iba pa ay nagpapatuloy sa susunod na round. At sa huling laban ng unang round, si Kelvin ay nakaharap sa isang lalaking nagngangalang Eddie. Sa pagsisimula ng laban, nagpapatuloy si Eddie sa opens iba, ngunit agad siyang sinuntok ni Kelvin, at pakiramdam ni Rick ay alam na ni Kelvin kung paano kikilos si Eddie. Binanggit ni Brewston na si Kelvin ay may mahusay na pang-amoy, kaya naramdaman niya ang mga pagbabago sa mga electric signal at adrenaline. Si Kelvin ay biglang ibinagsak ni Eddie, ngunit binanggit ni Renette na hinayaan ni Kelvin ang kanyang sarili na matamaan ng kusa, at habang sinusubukang umatake muli ni Eddie, kinampas siya ni Kelvin sa lupa, na nanalo sa laban. Kinabukasan, magsisimula na ang laban ni Angelica laban kay Gayet, at tinanong ni Snape si Rick kung maaari siyang umupo kasama niya, kaya naman nagtataka siya kung bakit hindi siya kasama ng mga VIP. Ngunit ipinaliwanag niya na ang laban ay sa pagitan ng kanyang kapatid at kasintahan, kaya kailangan niya itong panuurin ng malapitan. Samantala, nilapitan ni Angelica si Gayet bago ang laban, sinabi sa kanya na ipapakita niya sa kanya ang resulta ng kanyang pagsasanay, ngunit iniinsulto siya nito dahil mas mahina ito sa kanya kahit na hindi pa ito nagsanay at pinaglalaroan lamang ang pera ng kanyang ama. Sa tingin niya ay nagsisinungaling siya dahil hindi posibleng magkaroon ng maayos na pangangatawan na walang training, pero iwasan lang daw niyang tamaan ang tiyan nito para magkaroon pa rin siya ng mga anak ng kapatid. Sa pagsisimula ng laban, sinakta ni Angelica si Gayet, ngunit wala itong epekto sa kanya, kaya inalis niya ang kanyang pampalakas na magic, na ikinagulat niya. Ngunit sa muling pag-atake nito sa kanya, nagawa niyang tamaan ang katawan nito, dahilan para duguan siya. Nagulat si Snape dahil kahit ang pinakamatulas na talem ay hindi makapinsala sa katawan ni Gayet. Ngunit binanggit ni Renette na gumamit si Angelica ng diskarte sa pagmamanipula ng mana, at kahit na hindi niya ito ganap na natutunan sa panahon ng kanilang pagsasanay, nagpatuloy siya sa pagsasanay ng mag-isa. Kaya sa pamamagitan ng paghahalo nito sa mana reflex inversion, nagawa niyang makamit ito gamit ang sarili niyang spin. Ipinapaliwanag nito na ito ay isang diskarte upang pansamantalang mag-imbak ng mana sa katawan ng isang tao at agad na maglabas ng mas maraming output kaysa karaniwan. Nangangailangan ito ng pinsala sa katawan, ngunit madaling magamit ito ni Angelica pagkatapos na dumaan sa impyernong pagsasanay sa nakaraang buwan. Patuloy niyang inaatake si Gayet, na ikinainis niya, kaya sinuntok niya ang lupa, dahilan upang mapuno ng alikabok ang arena. Sinubukan niyang maglunsad ng sorpresang pag-atake, ngunit nagawa niyang iwasan ito. Muli siyang gumamit ng parehong diskarte, ngunit sa halip na umatake mula sa harap, nakuha niya ito sa likuran niya at pinalipad siya sa isang pader. Ginagamit niya ang kanyang blink step, ngunit laking gulat niya nang makita niyang natutunan niya ito pagkatapos lamang siyang panuurin, at muli niya itong pinalipad. Sinabi ni Snape kay Rick na ang unang pagkakataon na nakatagpo niya si Gayet ay noong sinusubukan niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili bilang isang manlalaban at madaling natalo siya ni Gayet, na nagpasya sa kanya na magretiro. Alam niyang iniisip nila na inaayos niya ang mga laban, ngunit ibinunyag niya na bago magsimula ang torneo, walang nag-iisip na mananalo ang isang manlalaban sa slot, kaya inilagay niya ang lahat ng kanyang pera kay Gayet. Sa laban, ininsulto ni Gayet si Angelica at ang kanyang mga magulang, at patuloy niya itong binubugbog hanggang sa mabaliw, ngunit nang tumanggi itong sumuko, gusto nitong patayin siya. Habang naghahanda siyang tapusin siya, ibinato ni Rick ang kanyang sapatos sa kanya,
na nagpahuli sa kanyang pag-atake. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni Gaieth si Rick at sinubukang lumaban, ngunit sinabi sa kanya ni Rick na durugan niya siya sa harap ng lahat. Matapos manalo si Rick sa kanyang laban, pumunta siya upang suriin si Angelica, at ipinaliwanag ng mga nurse na ang kanyang buhay ay hindi nanganganib, ngunit kakailanganin niya ng oras upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Samantala, nanalo sina Brosten at Kelvin sa kanilang mga laban, at ang huling apat ng paligsahan ay napagpasyahan na. Kinabukasan, humingi ng tawad si Angelica kay Rick dahil nasayang ang oras nito sa pagsasanay sa kanya. Nagsimula siyang umiyak, sinasabing gusto lang niyang makamit ang kanyang mga pangarap, ngunit nagsisimula na siyang isipin na dapat niyang tanggapin ang proposal ni Snape. Iniisip ni Rick na siya ang dapat humingi ng tawad, dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, at siya ang hindi nakikita kung gaano kalakas si Gaieth. Ngunit sinabi niya sa kanya na panuurin ang susunod na laban, dahil ipapakita niya sa kanya kung ano ang maaari niyang makamit. Bago magsimula ang laban, humingi ng paumanhin si Gaieth sa hindi pagpatay kay Angelica, na ikinagalit ni Rick. Sa pagsisimula ng laban, sinuntok niya si Gaieth sa mukha, dahilan para mapaluhod siya. Sinubukan ni Gaieth na suntukin si Rick, ngunit naiwasan niya ito, at napunta siya sa sarili niyang pag-atake, na nagluwa sa kanya ng dugo, at nabigla si Angelica sa kung gaano kalakas si Rick. Ngunit ibinunyag ni Renette na bahagya siyang naglagay ng anumang lakas sa kanyang pag-atake, na inihayag na gumamit siya ng chi attack, na sumisira sa katawan mula sa loob, kaya kahit gaano kalakas ang katawan ni Gaieth, masasaktan pa rin siya. Gumagamit siya ng pampalakas na magic at sinubukang atakihin si Rick, kaya nagsimula siyang tumakbo palayo, ngunit naabutan siya ni Gaieth at pinatumba siya. Nakita ni Renette na ang nakakapagpalakas na salamangka ay kumokonsumo ng maraming mana, at sinabi ni Snape na hindi kailanman sinanay ni Gaieth na dagdagan ito, kaya ang mana na nakikita nila ay kung ano ang pinanganak niya, na nakakainis kay Rick, dahil nahirapan siya ng husto dahil sa ang kanyang kawalan ng mana. Si Rick ay nakakuha ng isa pang chi attack, ngunit sa pagkakataong ito ay wala itong epekto, at maraming pag-atake ang ginawa ni Gaieth sa kanya. Iniisip ni Snape na tapos na ang laban, ngunit sinabi ni Brosten na walang pakialam si Rick kung paano nakikita ng iba ang laban, at mahalaga lang siya kung paano ito nakikita ni Angelica. Patuloy na umaatake si Gaieth, ngunit nagsimula siyang huminga ng mabigat, at nabigla siya nang mapagtanto niyang walang pinsala si Rick. Binanggit ni Renette na gumamit si Rick ng body manipulation technique, na nagpapakalat ng mga epekto sa kanyang katawan, kaya ayos lang siya. Napagtanto ni Gaieth na siya ay nagpipigil, at nabanggit niya na pinipigilan niya ang kanyang mga pisikal na kakayahan sa antas ni Angelica upang maipakita niya sa kanya kung ano ang kanyang tunay na potensyal. Nagalit si Gaieth, at tinakpan niya ng bakal ang kanyang katawan bago niya sinubukang salakayin si Rick, ngunit nabasag niya ang baluti sa pamamagitan ng pag-atake ng chi. Sinabi ni Rick na ang salamangka ni Gaieth ay isang gulo, dahil siya ay masyadong pagod. At lahat ng iyon ay nangyari dahil hindi pa siya nakaramdam ng pagod sa kanyang buhay, kaya hindi niya alam kung paano kumilos kapag siya ay pagod. Nagtataka si Snape kung si Rick ay isang mas mahusay na prodigy kaysa kay Gaieth, ngunit sinasabi ng lahat na siya ay walang talento, at ang tanging dahilan kung bakit siya ay nanalo ay dahil sa kung gaano siya nagsumikap. Sinabi ni Rick kay Gaieth na siya ay talagang isang kahanga-hanga, ngunit ang mga tunay na kababalaghan ay nagpapakintab ng kanilang mga kasanayan, at alam ito ni Rick dahil nakita niya sila ng malapitan. Nagalit si Gaieth, at nag-transform siya sa kanyang anyo ng dragon. Nagsimula siyang matamaan si Rick, na sumusubok na lumaban, ngunit napagtanto niya na gumagana ang kanyang mga pag-atake. Sinabi niya na ang kasalukuyang Angelica ay hindi maaaring talunin si Gaieth, kaya nagsimula siyang pataasin ang kanyang bilis at lakas, na nagpapaunawa sa kanya na ipinapakita niya sa kanya kung gaano siya katatag kung magpapatuloy siya sa pagsasanay sa loob ng 1 taon. Ibinagsak siya ni Rick, at sinabi sa kanya na ang tanging paraan para manalo siya ay ang pakikibaka sa kanyang kakayahan, ngunit tumanggi siyang gawin ito, kaya nagpasya si Rick na tapusin ang laban. Sinuntok ni Gaieth ang lupa upang mapuno ng alikabok ang arena, ngunit ginamit ni Rick ang galaw na ginamit ni Angelica. Nagawa niyang talunin si Gaieth, pero pakiramdam niya ay hindi pa rin niya magawa ng tama ang galaw, dahil kung si Renette iyon ay hinati na niya ito sa kalahati. Nanalo si Rick sa laban, at pinasalamatan siya ni Angelica para sa kanyang mga aralin, na nangangako na maging mas malakas na manlalaban sa hinaharap. Inamin ni Snape na nagulat siya sa kinalabasan, ngunit binanggit niya na may bahagi sa kanya na gustong mawala si Gaieth, dahil siya ang nagtapos sa kanyang karera bilang isang manlalaban. Sinabi ni Snape na bagamat natalo siya, talagang maganda ang pakiramdam niya, at sa palagay niya ay nakakahiya na hindi niya mapapangasawa si Angelica, na nag-iisip na gusto lang niyang magpakasal sa Maharlika,
ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niya talaga siya. Magsisimula na ang susunod na laban, habang sinabi ng matanda kay Kelvin na siya ang pinakamalakas na manlalaban, na sinasabi sa kanya na huwag magpigil sa laban. Nakita namin na ang kanyang kalaban ay si Brosten, at ipinakilala siya ng tagapagbalita bilang kampiyon, kaya ang karamihan ay naging ligaw, dahil napagtanto ni Rick na mahal siya ng lahat. Nagsimula ang laban, at sinimulan ni Kelvin na suntukin si Brosten, na madaling hamarang sa kanyang mga pag-atake, at siya ay hamarang, na lumikha ng isang shockwave na humahanga sa karamihan. Tinawag siya ni Kelvin na pinakamalakas na kalaban na nakaharap niya, ngunit ang pader ay biglang nabasag, nang lumitaw si Gaiath, at siya ay nagngangalit, habang napagtanto ni Snape na ang kanyang dugo ng dragon ay nagngangalit. Sinabihan siya ni Kelvin na huwag abalahin ang kanilang laban, ngunit sumingit siya, kaya pinigilan siya ni Kelvin, at madali siyang pinalipad. Nagulat ang lahat na nagawa niyang talunin siya sa isang hit, dahil napagtanto ni Renet na nasa level siya ng isang S-ranker. Humihingi ng paumanhin ang announcer para sa insidente, at sinabing i-schedule nilang muli ang laban bukas, at sa tingin ni Kelvin ay nakakahiya. Dahil nagsisimula na siyang mag-enjoy sa laban, ngunit nararamdaman ni Brosten na nagpipigil siya. Pagkaraan ng araw na iyon, nakita namin si Rick na nagjogging, at narating niya ang hangganan ng bansa, kung saan nakita niya si Kelvin na nagsasanay. Ipinaliwanag niya na nagpasya siyang mag-training doon, dahil gusto niyang mapag-isa. Ngunit sa tingin niya ay perpekto ang timing ni Rick, dahil naghahanap siya ng kasparing. Bigla siyang inatake, at napagtanto ni Rick na wala siyang pagpipilian, kaya nagpasya siyang lumaban, at sinuntok niya si Kelvin, na namamahala upang harangan ito. Umanga si Rick na nakapag-react siya sa oras, tinanong siya kung bakit siya nataman ng mas mabagal na pag-atake sa tournament. Kaya ipinaliwanag niya na mahilig siya sa pakikipaglaban, at nalaman namin na noong nagsimula siyang sumali sa isang suntok, ay natalo niya ang lahat ng kanyang mga kalaban, ngunit napagod siya sa pakikipaglaban, dahil ang kanyang mga kalaban ay walang kalaban-laban para sa kanya. Ngunit isang araw, narinig niya ang matanda na nakikipag-usap sa kanyang kasosyo sa negosyo, na nagbubunyag na ang mga manunood ay naiinip na, dahil walang sinuman ang naninindigan laban kay Kelvin. Ipinaliwanag niya na ito ay masama para sa negosyo, dahil ang pakikipag-away ay mawawalan ng katanyagan, at ang mga tao ay titigil sa pagsasanay sa kanilang gym. Kaya't napagtanto ni Kelvin na nagdudulot siya ng mga problema para sa matanda, at nagpasya siyang kusa na matalo sa kanyang susunod na laban, na napagtanto na pinasigla nito ang karamihan. Kaya't sinusubukan niyang aliwin ang mga ito sa kanyang mga laban, sa pamamagitan ng pagpapanggap na nahihirapan siya laban sa kanyang mga kalaban. Sinabi niya kay Rick na hindi siya kailanman lumaban gamit ang kanyang buong lakas, ngunit binanggit ni Rick na hindi niya kailangang magpigil laban kay Brosten. Kinabukasan, lahat ay nagtitipon upang panuurin ang laban ni Kelvin laban kay Brosten, habang ipinaliwanag ng tagapagbalita na ang mga opisyal ng arena ay nag-install ng magic ng depensa upang protektahan ang mga manunood. Nagsisimula ang laban, habang tinatakpan ni Kelvin ang kanyang braso gamit ang isang wind vortex, at nagsimula siyang umatake ng walang humpay, ngunit si Brosten ay humarap, na pinipilit siyang umatras. Alam niyang nagtitimpi pa rin si Kelvin, alam niyang dahil ito sa mga manunood, at aminado siyang totoo, hindi raw niya maipapakita ang kanyang buong kapangyarihan, o malalaman ng lahat na niloloko niya sila. Kaya't nagpasya si Brosten na maging mahinahon sa kanya, sinabing gagamit lang siya ng 2 daliri para lumaban, at hindi siya gagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Si Kelvin ay sumingil, ngunit si Brosten ay namamahala sa kanya upang sunggaban, at siya slam sa kanya sa lupa. Ngunit nagawa niyang makatakas, at nagsimulang magsaya ang mga tao para sa kanya, habang iniisip niyang ilabas ang lahat, ngunit ayaw niyang makita ng lahat ang kanyang buong kapangyarihan. Tinawag siya ng matanda na tulala, na sinasabi sa kanya na huminto sa pagpigil, at inihayag niya na ang kanyang pangarap ay sanayin ang pinakamalakas na manlalaban sa mundo, na nagsasabing gusto niyang si Kelvin ang maging pinakamalakas. Kaya't nagpasya siyang huminto sa pagpigil, at inatake niya si Brosten, na ginagamit ang kanyang buong kamay upang ipagtanggol ang sarili, habang ipinapaliwanag niya na humaharang siya sa naaangkop na antas. Nakuha ni Kelvin ang isang sipa, ngunit wala itong epekto, at itinapon siya ni Brosten. Ginagamit niya ang kanyang bakal na katawan bago siya bumagsak sa dingding, at binanggit niya na nagsasaya siya, ngunit ang lahat ay nagsimulang maput sa kanya, napagtanto na niloloko niya sila. Ngunit wala siyang pakialam, at umaatake siya gamit ang ikalimang antas ng spell ng apoy. Dahil napagtanto ni Rick na siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang, dahil siya ay may maraming talento tulad ng kanyang mga nakatatanda. Ngunit si Brosten ay lumikha ng isang pader na bato upang ipagtanggol ang kanyang sarili, at binasag niya ito upang atakehin si Kelvin, na namamahala upang isara ang distansya,
at gumamit siya ng ika-7 antas ng magic ng kalikasan upang pigilan si Brostin. Sinundan niya ito ng isang ika-8 antas ng advanced magic, at hindi makapaniwala si Angelica na mayroon pang ika-8 antas, at nagpatawag ito ng napakalaking bulalakaw na bumagsak mula sa langit, at nagsimulang magpanik si Rick, dahil napakalakas ni Kelvin kaya maaaring si Brostin, itigil ang pagpigil. Madaling nakawala si Brostin, at sinuntok lang niya ang bulalakaw, at tuluyan niya itong nabasag, habang hindi makapaniwala si Angelica na nasira niya ang isang ika-8 antas ng spell sa pamamagitan lamang ng malupit na lakas. Binanggit ni Brostin na nararamdaman niya ang pananalig ni Kelvin na lumaban sa kanyang pag-atake, at nagpasya siyang suklian ito. Napagtanto ni Rick na malapit na siyang mag-offensive, at inatake niya si Kelvin gamit ang isang shockwave, na nagpatalsik sa kanya, dahil napagtanto ng lahat na siya ay kitawa-tawa na malakas. Ginagamit ni Kelvin ang bawat spell sa kanyang pagtatapon upang atakehin si Brostin, ngunit wala itong epekto sa kanya, at naubusan siya ng mana. Si Brostin ay sumugod pasulong, at siya ay nakarating ng isang mapangwasak na suntok, na nagpatumba kay Kelvin. Alam ni Rick na nagawa niyang gumamit ng defensive magic para harangan ito, ngunit napagtanto niya na siya ay nasa kakilakilabot na kondisyon, kaya naisip niyang sumuko. Ngunit naaalala niya na palagi niyang nais na makipaglaban sa isang mas malakas kaysa sa kanya, kaya siya ay bumangon, at nagpakawala siya ng isang barrage, ngunit siya ay napagod, napagtantong nabot na niya ang kanyang limitasyon. Ngunit ang lahat ay nagsimulang magsaya para sa kanya, kaya siya ay nabalisa, at pinagsama niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan habang umaatake siya sa lahat ng mayroon siya. Nagawa niyang tamaan si Brostin, at namangha ang lahat sa kanyang kapangyarihan, ngunit nakatayo pa rin si Brostin. Tinatanong siya kung nagawa niyang ilabas ang kanyang buong kapangyarihan. Kaya't sinabi niya kay Brostin na hindi siya nagpigil, at nakita niyang nagawa niyang ilipat si Brostin mula sa kanyang pwesto, na sinasabing siya ang pinakamasaya sa kanyang buhay, at si Brostin ang naghatid ng pangwakas na suntok. Pagkatapos ng laban, binati ni Rick at Angelica si Brostin, at binanggit ni Rick na kailangan lang niyang umatras sa laban, at makukuha nila ang mahiwagang hiyas. Ngunit sinabi sa kanya ni Brostin na inaabangan niya ang kanilang laban, at lumayo siya, habang napagtanto ni Angelica na si Rick ay nababaliw. Nakikita namin si Kelvin habang nagbabasa ng dyaryo, napagtanto na ang lahat ay napupuot sa kanya dahil sa panlilinlang sa kanila, at tinanong niya ang matanda kung okay lang siya sa nangyayari. Kaya ipinaliwanag niya na magiging maayos ang lahat, tinanong si Kelvin tungkol sa kanyang huling paglipat. Ngunit ipinaliwanag niya na masyado siyang naabsorb sa sandaling iyon, na sinasabing hindi niya naaalala kung paano niya ito ginawa. Sa tingin niya ay nawala na sa kanya ang lahat, tinanong ang matanda kung bakit hindi pa rin siya nito pinabayaan, ngunit sinabi niya kay Kelvin na maaari pa rin itong bumalik, na sinasabing ito ay tulad ng isang anak sa kanya. Biglang dumating si Brostin, tinanong si Kelvin tungkol sa kanyang mga pinsala, at ipinaliwanag niya na masakit pa rin siya, kaya nag-aalok si Brostin na pagalingin siya. Ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang maranasan ang sakit, na sinasabi kay Brostin na inaasahan niyang panuurin ang huling laban. Samantala, nagkulong si Rick sa kanyang silid, at sinabihan siya ni Angelica na lumabas, ngunit tumanggi siya, na nagsasabing ayaw niyang mamatay. Sinabi sa kanya ni Snape na lahat ay nasa sabik na manood ng finals, ngunit ipinaliwanag niya na pinahahalagahan niya ang kanyang buhay, kaya ayaw niyang lumaban. Ngunit nagsimulang kumanta si Snape, dahil binanggit niya na libu-libong tao ang nagsumikap upang maging posible ang paligsahan, at hindi mabilang na mga tagahanga ang naghihintay na manood ng huling laban. Pero dahil masyadong takot lumaban si Rick, kaya wala silang choice kundi talikuran ang kanilang mga pangarap. Kaya nagsimula siyang makaramdam ng kakilakilabot, at ipinaalala ni Angelica sa kanya na maaaring buhayin siya ni Brostin kung siya ay mamatay. Ngunit ipinaliwanag niya na ang kamatayan ay isang traumatikong karanasan, na nagsasabi sa kanya na hindi niya kailanman mauunawaan kung ano ito. Sinabi niya sa kanya na dati niyang tinitingala siya bilang kanyang tagapagturo, ngunit sa palagay niya ay mali siya tungkol sa kanya, at lumayo siya, habang isiniwalat ni Miss na nagpasya si Brostin na sanayin siya dahil gusto niyang makahanap ng taong makakapantay sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nalaman namin na ang mga orc ay nag-e-enjoy sa pakikipag-away sa isa't isa, ngunit si Brostin ay napakalakas na walang sinuman ang naninindigan laban sa kanya, kaya ang kanyang pangarap ay makahanap ng isang taong makapagbibigay sa kanya ng magandang laban. Sinabi ni Miss kay Rick na malaya siyang umatras, ngunit gusto niyang maunawaan niya ang damdamin ni Brostin, at ipinaalala ni Alice sa kanya na inaasahan ni Brostin ang kanilang laban. Sa isang flashback sa 2 taon na ang nakaraan, nakita namin si Renette habang tinatanggap niya si Rick sa Orichalcum Feast, at ipinakilala niya si Brostin bilang kanilang pinuno. Nakipagkamay siya kay Rick, at napagtanto niya kaagad na walang talent si Rick.
Kaya iniisip niya kung dapat na ba siyang sumuko, ngunit sinabi sa kanya ni Brosten na kailangan lang niyang magsanay ng mas mahirap kaysa sa iba, na tinatanong siya kung handa na ba siyang tanggapin ang pinakamahirap na pagsasanay sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, binanggit ni Angelica na si Rick ay kaawa-awa. Iniisip kung ang kanyang pagsasanay kasama si Brosten ay talagang napakatindi. Kaya ipinaliwanag ni Miss na nakakabaliw ang pagsasanay ni Rick, na nagsasabi na ito ay isang himala na hindi siya nawala sa kanyang isip. Napagtanto niya na malamang na nahirapan siya mula noong nasa katanghaliang gulang siya at walang kasanayan, ngunit sinabi sa kanya ni Alice na mayroon siya, at ipinaliwanag ni Miss na nakakapinsala ito sa kanyang katawan, kaya pinagbawalan siya ni Brosten na gamitin ito. Bumalik kami kay Rick habang tinanong niya si Renette kung sa palagay niya ay pilay siya, kaya ipinaliwanag niya na hindi. Sinasabing lagi siyang nandyan para sa kanya, ngunit sa palagay niya ay dapat pa rin niyang labanan si Brosten. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga tao para panuuri ng panghuling laban, ngunit nakita namin na nag-aalala si Snape dahil masisira ang kaganapan kung actress si Rick. Ipinaliwanag ng announcer na ang mananalo ay makoronahan bilang kampyon at tatanggap siya ng $300 milyon bilang cash prize. Idinagdag niya na makakatanggap siya ng iba pang mga gantimpala, kabilang ang 2 tiket sa Hot Springs, at nakita namin si Rick na naghahanda na pumasok sa arena, ngunit siya ay labis na kinakabahan, kaya pinuntahan siya ni Renette at binigyan siya ng ilang pagganyak. Pumasok sina Brosten at Rick sa arena, at sinabi ni Rick kay Brosten na lalaban siya sa lahat ng mayroon siya. Nagsisimula ang laban habang umaatake si Rick sa hindi kapani-paniwalang bilis, at nagawa niyang masaktan si Brosten. Nagtataka si Snape kung gumamit siya ng mahika, ngunit ipinaliwanag ni Renette na nagpalitan lang sila ng 100 suntok sa isang iglap, at nagawang tamaan ni Rick si Brosten gamit ang kanyang diskarte sa paghiwa. Siya ay patuloy na umaatake, ngunit si Brosten ay gumanti, kaya siya ay sumasalungat ng isa pang slash. Napagtanto ni Angelica na siya ay nagpaputok, tinanong si Renette kung ano ang sinabi nito sa kanya, kaya't ipinahayag niya na nangako siyang samahan siya sa Hot Springs kung siya ay manalo. Nagtataka si Angelica kung may balak ba siyang makipagtalik kay Rick, at kapag sinabi niya na ginagawa niya yun, naguguluhan siya, at naisip niyang mag-focus na lang sila sa laban. Nagpasya si Brosten na magpatuloy sa opens iba, at naglunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake habang iniiwasan ni Rick ang lahat ng ito. Ngunit biglang lumitaw si Brosten sa tabi niya at sinubukang tapusin siya. Ngunit ginagamit niya ang kanyang pangunahing air cushion upang maiwasan ang pag-atake, at humanga ang lahat na magagamit niya ito nang hindi umaawit. Ibinunyag niya na tinuruan siya ni na MS at Alice kung paano ito gawin, at sumugod siya habang sinusubukang pasabugan siya ni Brosten, ngunit tumalon siya sa langit, at humarap siya gamit ang kanyang air shot, ngunit nagawa itong harangan ni Brosten. Napagtanto ni Angelica na ang isang labanan sa pagitan ng mga S-rankers ay nasa ibang antas, at sinabi ni Brosten kay Rick na siya ay lumakas, at sinabing natutuwa siya na si Rick ay nagkaroon ng desisyon na dumaan sa kanyang pagsasanay. Alam niyang hindi lang siya niloloko ni Brosten dahil hindi siya nagsisinungaling, kaya binanggit niya na isang karangalan iyon, ngunit sa tingin niya ay hindi ito sapat dahil gusto niyang ituring siya ni Brosten bilang kanyang kapantay. Ipinaliwanag niya na alam niya ang tungkol sa panaginip ni Brosten dahil sinabi sa kanya ni MS ang totoo, kaya gusto niyang ibigay kay Brosten ang laban na gusto niya noon pa man. Napagtanto niya na 2 taon na ang nakalipas mula nang makilala niya si Rick at isa na siyang ganap na miyembro ng party, kaya naisip ni Brosten na oras na para sabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang nakaraan at nagpa siya kung bakit nilikha ang Orichalcum Feast. Bumalik kami sa 46 na taon, at nakita namin si Brosten noong bata pa siya, ngunit napagtanto niyang iba siya sa ibang mga orc. Nagbabasa siya ng mga librong ibinaba ng mga tao, at sa kalaunan ay natutunan niya ang wika. Maiintindihan ng mga orc ang isa't isa sa pamamagitan ng pakikipaglaban, ngunit napakalakas niya para maunawaan sila. Siya ay nagpatuloy upang subukan at turuan ang iba pang mga orc na mapabuti ang kanilang buhay, ngunit siya ay tinatrato bilang kanilang Diyos, at walang sino man ang lalapit sa kanya, kaya siya ay nag-iisa. Ngunit nagkaroon ng bagyo isang araw, at nang bumalik siya sa iba, lahat sila ay patay na, ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang kalungkutan para sa kanila, at napagtanto niya kung gaano siya nag-iisa. Nakita namin siyang nagbabasa sa tabi ng apoy nang bigla siyang inatake ng isang lalaking nagngangalang Reinhardt, ngunit nagulat siya nang makita siyang nagbabasa ng libro. Napansin din niya ang wyvern sa tabi niya, at nang banggitin ni Brosten na kinuha niya ito, nagulat si Reinhardt na nakakausap siya at humingi ng paumanhin sa pag-atake sa kanya. Sinabi ni Brosten na nasanay na siya, at hiniling ni Reinhardt na matuto patungkol sa kanya.
Kaya't sinabi niya kay Reinhardt ang kanyang kwento, at sa palagay niya ay nakakahiya na hindi siya makakahanap ng taong makakalaban niya bilang kapantay. Hiniling sa kanya ni Reinhardt na subukang sundin ang pangarap na hindi niya makamit sa halip, na inihayag na nakipaglaban siya kasama si Yamato ang bayani. Naaalala ni Brosten ang pagbabasa ng libro, at inihayag ni Reinhardt na siya ang sumulat nito. At nagulat si Brosten, dahil ito ay isang kwento mula sa 200 taon na ang nakakaraan. Alam niyang gusto niyang sundan ang Kaiser, ngunit naisip ni Reinhardt na sa paghabol dito, maaari ring mahanap ni Brosten ang malalakas na tao na hinahanap niya. Kaya nasimula na nila ang Orichalcum Feast, at hindi nagtagal ay nakilala niya ang mga taong kasing lakas niya, ngunit nabanggit niya na may iba't ibang lakas sila, at naghahanap pa rin siya ng makakaaway niya. Kaya gumawa siya ng kanyang plano sa pagsasanay, ngunit sa palagay ni Miss ay imposible para sa sinuman na makaligtas dito, kaya siya ay sumuko dito. Ngunit sa tingin niya ang buhay ay puno ng mga sorpresa, dahil dinala nito sa kanya si Rick. Iniisip ni Rick kung paano pinangangasiwaan ni Brosten ang kanyang pagsasanay araw-araw sa loob ng 2 taon, na pagtanto kung gaano karaming oras ang ginugol niya sa kanya, kaya gusto niyang ibigay kay Brosten ang gulo na hinahanap niya. Naantig si Brosten nang makita ito, at pareho silang nagsimulang makipaglaban sa lahat ng mayroon sila. Nagpasya si Rick na itapon ang kanyang takot, at patuloy silang nagpapalitan ng suntok. Napansin ni Miss ang pagsira ng barrier, kaya gumamit siya ng divine magic para paalisin ang lahat. Nagtataka si Kelvin kung ano ang ginawa niya, kaya ipinaliwanag niya na kailangan niya silang paalisin para sa kanilang kaligtasan dahil biglang nabasag ang harang. Hindi makapaniwala si Snape sa kanyang pinapanood, at binasag ni Rick ang kwintas ni Brosten. Sinabi ni Angelica na si Rick ay nakakuha ng higit pang mga hit, ngunit ang mga pag-atake ni Brosten ay mas malakas. Si Rick ay nalilibugan, ngunit tumanggi siyang sumuko. Patuloy silang nakikipagpalitan ng mga suntok, at sa wakas ay nasisiyahan si Brosten sa kanyang sarili. Ngunit tinaboy niya si Rick, sinisira ang malaking bahagi ng arena. Habang umaalis ang alikabok, iniisip ni Rick kung sapat ba ang ginawa niya para masiyahan si Brosten, ngunit nakita niyang nanlalamig pa rin si Brosten, kaya alam niyang hindi sapat ang ginawa niya para maituring siyang kapantay niya at bayaran ang utang niya sa kanya, kaya bigla niyang na-activate ang kanyang kakayahan. Nagulat si Brosten nang makita ito, at inihayag ni Alice na lihim nilang sinanay si Rick upang tulungan siyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Lumampas siya sa kanyang mga limitasyon, at naniningil siya kay Brosten, na napagtanto na siya ay palaging nakatuon sa paghahanap ng kapantay upang lumaban, na hindi niya napagtanto na mayroon siyang mga kaibigan na labis na nagmamalasakit at aabot para sa kanya, kaya hindi na siya nag-iisa. Sinisingil niya si Rick, at pareho silang umabot sa kanilang limitasyon, kaya pareho silang naghahatid ng kanilang mga huling pag-atake, na nagdulot ng malaking pagsabog ng liwanag, at nang mawala ang alikabok, nakita naming nakatayo pa rin si Brosten at hindi makapaniwala si Rick kung gaano siya kalakas, ngunit pinasalamatan siya ni Brosten sa pagtulong sa kanya na matupad ang kanyang pangarap dahil nahuhulog din siya. Nang magising si Rick, nakita niya si Renette sa tabi niya at sinabi ni Miss na 3 araw na siyang tulog. Nagtataka siya kung bakit siya ang may sinturon, ngunit binanggit ni Brosten na bagamat nanalo siya sa laban, si Rick ang nanalo sa laban, at pinasalamatan niya silang lahat sa pagtulong sa kanyang pangarap. Pagkatapos nito, nakuha nila ang pangalawang hiyas at pinalitan nito ng isang replika. Sinabi ni Rick na sila ay isang hakbang na mas malapit sa Kaiser, ngunit nagtataka siya tungkol sa edad ni Reinhardt dahil ang alamat ni Yamato ay mula 200 taon na ang nakakaraan, kaya binanggit ni Brosten na si Reinhardt ay may likas na kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay ng mas mahabang buhay. Nagtataka si Rick kung nasaan siya ngayon, iniisip na siya ay nasa isang lihim na misyon, ngunit binanggit ni Brosten na siya ay tumatakbo dahil nakalimutan niyang ibalik ang ilang mga libro. Pagkatapos nito, sinabi ni Snape kay Kelvin na parehong tinanggihan ni Rick at Brosten ang kampyonato, kaya si Kelvin pa rin ang kampyon, ngunit sa palagay niya ay hindi siya karapat-dapat sa sinturon. Umiiyak ang ginto at muli siya habang naghahanda si Brosten na umalis, at nakita namin si Rick at ang iba pa na may dalang mga souvenir para sa kanilang mga kapitbahay, ngunit masaya si Brosten na nakatingin sa kanila dahil sa wakas ay hindi na siya nag-iisa. Humiwalay ang grupo kay Angelica, ngunit sinabi niyang babalik siya dahil hiniling niya kay Brosten na sanayin siya. Iniisip ni Rick na siya ay nababaliw, ngunit ipinahayag niya na aabutan niya siya at malalampasan pa siya, kaya sinabi niya sa kanya na inaabangan niya ito. Binanggit niya na tatakbo siya pabalik sa kastilyo para sa karagdagang pagsasanay, at nang magtaka si Angelica kung gaano ito kalayo, binanggit niya na 3,000 kilometro ang layo nito, kaya sa tingin niya ay baliw siya. Binanggit niya na tumagal siya ng 3 araw upang makarating doon, at sa palagay niya ay imposible,
sa pag-aakalang aabutin ito ng ilang buwan sa isang karwahe, ngunit binanggit ni Alice na maaari nilang i-buff ang kabayo, at ginamit ni Miz ang kanyang mahika upang ganap itong madyak. Habang naghahanda si Rick na umalis, binanggit ni Renette ang paglalakbay sa mainit na bukal, na nagpapagulo sa kanya habang iniisip niya ito, ngunit napansin niyang hindi siya nanalo. Naisip ni Miz na dahil ang kanilang laban ay isang tabla, dapat silang magpasya sa mga bagay sa pamamagitan ng karera pabalik sa kastilyo, kaya kung si Rick ay nanalo, siya ay pupunta sa mga hot spring, ngunit kung siya ay matalo, ang kanyang pagsasanay ay mapaparami ng 100. Sinimulan ni Alice ang karera, kaya tumakbo sina Miz at Bruston, habang si Rick ay naiwang wasak. Ngunit sinabi niya kay Renette na mananalo siya habang nagmamadali siyang sumunod sa dalawa. Nakita namin silang lahat na pabalik sa kastilyo, at iniisip ni Rick kung paano niya naabot sa wakas ang kanyang pangarap na maging isang adventurer, ngunit alam niyang hindi ito ang katapusan, dahil nangangahulugan lamang ito na naghihintay sa kanya ang kanyang susunod na pangarap.